my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation with your spirit is blessed to dwell. Oh Lord, Allah. Oh Lord, I want to know your glory. I want to offer this sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. It's that balik my heart. Let my heart be the temple of your spirit. Ang tanging tinatawagan natin this heart. Let my spirit. Amen. Hallelujah. Lahat ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, Panginoon, tanggapin mo ang aming pagdadakila, aming pagtataas, Panginoon, sa inyong banal na pangalan. Hindi dahil sa kayo ay Diyos, kundi, Lord, kundi dahil sa kabutihan na ginawa ninyo sa amin, Panginoon. Hallelujah. Bigbigan mi, Apo Diyos, nagiti pinamayan nyo, Apo, kada kami. Iti naglabas nga aldaw, kat bigbigan mi amin nagito, Apo Diyos, nga parabor, Apo. Nagtaot kada kayo. Iti kang runaan launay, Apo Diyos, iti pigsaken salon at mi. Hallelujah. Inaramat mi, iti panagobrami. Iti Lord, panagdalyasat mi, Apo, iti aginaldaw-aldaw. Iti panangtarabay yo kada kami. Panang provide yo kada kami, Apo Diyos. Panang sabot yo, Apo Diyos, kadagiti pagkasapulan mi. Hallelujah. Panang paimbag yo, Apo, kadagiti anayan mi. Katanda nga, Lord, dahito nga gundaway, Apo Diyos, katanda nga sitatakder kami, Apo Diyos. Dahito balay pagkararagam, kada nga nasalunat, napigsa, kana Lord, igam iti biyag nga inkayong pabulod, inkayong paay kada kami. Dahito nga agsapa. Kata Lord, awata ma po iti panagyaman ken panagdayaw mi. Simot Lord, pakawanan na kami. Kadag iti nagbiddotan mi, Apo Dios, nagkurkurangan mi, nakabasbasulan mi, Apo. Nagiti nakitam Lord nga banag nga may kari kada kami. Amo mi awan iti banag nga may limod mi king Apo. Sika iti makamu iti amin. Sika iti Lord, hallelujah. Omnipresent, omniscient, omnipotent God. Hallelujah. Nga isot makamo iti amin. So nga Lord, amumot Apo nga iti desire iti puso iti tumunggal may sa kada kami. Iti dahito nga agsapa. So nga Lord, iti panagpakumbaba mi, Apo Dios, iti dahito nga agsapa. Iti dawat mi Lord, iti panangdalos, panang pamakawan mo kada kami. Tapno baling kami nga may karimanan, Apo Dios. Kada nga nawaya ka nga makilangan-langan kada kami. Iti dahito nga agsapa. Kat Lord, iti dahito nga gawain mi, tulungan na kami, Apo. Iti dahito nga agsapa. Kat Lord, sika iti mangipay kada kami, iti nananay, Apo nga pamindisyon. Sabtem ka di Lord, iti tunggal namnamaan, nagiti anak mo.
kat awang ka diti labasam ti tumunggal may sa kada kami. Simod Lord, ni karaman mi ti kararag dagiti kasangay ti daytoy nga bulan. Hallelujah. Kat nagyamang kami Apo Dios ta nga Lord, adu digiti daksan gasat nga ngay dimano na Apo ti daytoy nga gundaway. Kiti daduma di dangan hariingan, nagiti daduma nasaplitan Apo Dios iti saksakit wenno anayon. Di kita duma Apo Dios ket nga Lord naawanan iti gundaway Apo nga may kaniti kastoy nga taripnom Apo Dios. Nga magyamang kami Lord ta nga oray no kastoy nga simple nga gawain, simple nga Lord service ket nga naikang kami iti pagkakataon Apo. So ngayamanan mi Apo Dios Lord iti ingkaimpay kada kami Apo Dios daytoy nga agsapa. Simot Lord ti daytoy nga agsapa iti barong aldaw, barong pigsa. Barong abiyaga po Diyos ngayon kayong paay kada kami. Kata bigbigan mi amin dagito Lord nga nagapo kada kayo. Simot Lord dagiti kam pagadalan ti daytoy nga agsapa. Dawatan mi ti panangidalan mo kada kami. Kata Lord sika iti makilangan-langan kada kami Apo Dios. Wenno sika iti agyan iti nagtitinganan mi. Mangipay kada kami iti nananay nga panakaawat Apo Dios. Tumunggal may sa kada kami. Kata ramatan nak Apo Dios Lord nga pagtaudan Apo iti pamindisyon iti tumunggal may sa kada kami as we tackle Lord the local church sovereign. Kata tulungan na kami Apo Dios nga mayornos Apo dagiti makita mi Apo Dios nga conflict wenno confusive nga acts wenno aramid Apo Dios nga makikita mi kata sikay iti mangikuriktar kada kami Apo Dios mangiornos kada kami. Kas kinuna ni Pablo nga sika iti Dios iti kinaurnos. Amen. Hallelujah. So nga tulungan na kami garo Apo Dios ket no masagid tirik nami kanda kami Apo Lord iti panagpakumbaba iti puso mi. Ket nga maawat mi dagitoy nga panangkoriktar. Ket nga may simpami Apo Lord iti bukod mi nga sarili mi Apo iti panagurnos Apo Dios. Iti daytoy nga panagdaydayaw king ka. Ket pudnonay Lord nga iti basic Apo Dios masapol nga masursuro ken mamuan iti tumunggal maysa. Hallelujah. Sakbay nga mapang kami iti giftings Apo Dios hindi nauuneg nga panursuro ket kayat mi Apo Dios nga masursuro pay Apo dagiti basic. Hallelujah. Tapnood na nga Lord makita mi Apo Dios maawatan mi matarusan mi Apo. Hallelujah. No apay nga kastoy Apo Dios dagitoy nga banag nga kayat mo nga mapasama kada kami. Tulungan na kami Apo Dios Lord ti daytoy nga agsapa. Ket sikay ti mangipataros kada kami, sikay ti mangipakaawat. Ket pukaw mo Apo Dios iti nga ramit ti kabusor Lord ti nagtitinganan mi. Ket nga amumi nga no dayti kinapudno wenno dayti Lord. Hallelujah. Dagiti sasaom Apo Dios ket dayti kabusor nga agururay. So nga adim kadi nga bayan nga si payutan na po Diyos, dagiti bilit, dagiti nga sasaom. Ket agtinag ko maapo, iti puspuso, iti tumunggal may sakada kami. Ket nga agtubo kag rusing, dumakkel to Apo Diyos. Ket nga agbunga, ket Lord, isunto iti birukem kada kami. Hallelujah, ti dati mauding aldaw. Ket I believe Lord, nga kas di iti naramid mo Apo, iti may nga fig tree, nga napangkay ti sidong na ket nagbisin ka Apo ket nagbiro kay ti bunga na daytoy nga fig tree ket awan ti nabiro ka Apo Dios ket kinunam Lord nga di kanto agbungan ket nga malungtot ket malaylay kanton ket di kami kung mga mayarig ti dayjay nga puon ti kayo Apo Dios no di ket agbaling kami kumapo nga fruitful Apo Dios productive ken fruitful Apo kadagiti sasaom ti daytoy nga agsapa. Ket Lord, padaan na kami Apo Dios Lord nga bendisyonan ket sikay ti agtalinaed iti tumunggal maysa kada kami. May sapay may paayamin nga panagyaman, panagdayaw ken gloria, panangitan-ok iti nasantuan unay nga nagan. Kristo Jesus nga Apo mi. Amen and amen. Baytay nga agtugaw. 1 Corinthians 14, verse 33. So, verse 32.
And the spirits of the prophets are subject to the prophets. For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. Sa verse 40, let all things be done decently and in order. Amen. May Apo Diyos ti mangbindisyon na kita nga sasauna kakabsat. Mabalin tayo magtugawan. At ang mga espiritu ng mga propeta ay nasasakupan ng mga propeta sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan kundi ng kapayapaan gaya sa lahat ng mga iglesia ng mga banal. Datapwat gawin ninyong may karapatan at may kaayusan ang lahat ng mga bagay. Okay, so the last time, ang napag-usapan natin ay patungkol sa Universal Church Sovereign or yung pangkalahatan. Mga kapatid, nalaman natin na ang sovereign ng church ay yung brotherhood. Amen. Nalaman din natin na bago tayo maging sincere or bago tayo maging loyal, ay dapat maging sincere muna tayo. Amen. Sakbay tayo nga agbalin nga di nga napudno wenno loyal kakabsat. Nya, ket agbalin tayo pay ko mga sincero. Awan iti may sukat wenno awan iti makailaped iti may nga tao nga sincero. Ni Brother Branham, people can kill their children because of sincerity. Amen. People can donate or can offer their lives because of sincerity as a offering. So nakita natin na ang sincerity ay may apply natin sa tamang kasinsiruhan. Kasi mayroong mga tao na sincero pero mali yung kanilang kasinsiruhan, mga kapatid. Yan ang napag-aralan natin nung Thursday ay mayroong tamang katwiran at tamang dapat nating lakaran. Okay, yun ay ang pamamaraan ng salita. Gaya rin ang sinabi ni Apostol Pablo na ang espiritu ng mga propeta ay napapasakop din sa espiritu ng mga propeta. Ibig sabihin, yung mga ipinangaral ng mga propeta noon ay hanggang ngayon napapasakop pa rin sa espiritu, mga kapatid. Dahil sabi ng ating propeta ay ang espiritu ay kailanman hindi namamatay. Sabi niya, ang espiritu ay gumagapang. Nga lang, maraming klase ng espiritu. Mayroong mabuting espiritu, mga kapatid, at mayroong masamang espiritu. Okay? So, tingnan natin, baka yung masamang espiritong nagkikrip, mga kapatid, lalo na sa mga mangangaral, mostly kasi yan ang unang ginagapangan ng espiritu, ay yung espiritu ng nangunguna o yung elder o yung pastor. Pag maling espiritu ang gumapang dyan at maling doktrinang itinuro niyan, buong kongregasyon ang apektado. Okay? So sabi natin na lahat ay mayroong tinig at mayroong kapangyarihan, mga kapatid, sa lokal na iglesia at mayroon kayong karapatan na mag-correct. Mayroon kayong karapatan, hindi natin winawala yon. Mayroon kayong karapatan na mang-rebuke, mga kapatid. Rebuke an elder in a right way. As long as you have sinned with a witness, with mayroon kayong evidence, mga kapatid, ay i-rebuke natin. Sabi natin na walang exemption dito. Pastor ka man, deacon ka man, kahit sino ka man, kung meron kang hindi tamang ginagawa, may karapatan ang isang mananampalataya na mag-rebuke. Daladala mo ang scripture, daladala mo ang quotation, meron kang karapatan na mag-correct, mga kapatid. Kaya walang excuse dito. Hindi porket akong pastor nyo ay hindi nyo ako ma-rebuke. Sabi ko, kung may mali, sabihin natin. Amen. Kung mayroon kayong puna, ibagayo, kakabsat, tapno bilang hang ko nga makita, kat naipakita yo kanya,
Bigbigak kan akseptarek kakabsat. Kasi matiti tumunggal may sakada tayo. Amen. Kung ni Brother Branham, we must have a heartful, kung natatayan ni Jingay, a godly humility. Kung na. So nga, once we have rebuked through spoken word and the scripture or yung quotation, mga kapatid, at nakita naman natin na yun naman talagang tama, magpasakop tayo. Dahil sabi na dito, mga kapatid, sabi ng ating kapatid na si Pablo, na ang espiritu ng mga propeta ay nagpapasakop sa espiritu rin naman ng mga propeta. Amen. At sabi ng propeta sa panahong ito, na si Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, sinabi niya na, let all things be done decently and in order. Okay? So, nakita natin na obligasyon natin ang kapwa natin mananampalataya. That is the universal church sovereign. Anything na pwedeng magawa or anything na jingay ko na tayo nga, kargo mo ang kapatid mo sa pananampalataya. Dahil kinot din ng prophet yan, sabi niya na nung nagkasala o napatay nitong si Cain, si Abel, tinanong siya ng Panginoon, Cain, nasaan ang iyong kapatid? Bakit mo tinatanong sa akin? Ako ba ang tagapangalaga ng aking kapatid? Diba? Tingnan yung spirit, mga kapatid. Pero sabi ng prophet, yes, you are. Sabi niya, you are your brother's keeper. Amen. Kung nakita mo nga marigrigatan, when makita mo nga kasapulan, damot na medyo maluwag ka naman, tulungan mo yung kapatid. Mga kapatid, dahil yun ang sovereign ng church. Pag niluloko yung kapatid, nakita mong niluloko, you see, ipagtanggol mo yung kapatid. As long as nandun sa katwiran, mga kapatid, mali naman yung sabi ko na wala na nga sa katwiran, hindi porket kapatid mo, ipinagtatanggol mo pa rin. Maraming ganyan. Sabi nga ng prophet you see, sabi niya, when all the Branhams, sabi niya, fight each other at the back of the house. And when a Branham fight out of the house, the little Branhams will come and fight with that Branham. So, ganun din sa atin, mga kapatid. Isakit tayo at ipada tayo. Amen. Isakit tayo, itipada tayo nga namati. Isakit tayo, itikabsat tayo, itipamati. That's the universal church sovereign. Mga kapatid, yung brotherly kindness na sinasabi. Amen. Dahil sa huling panahon, sa ating panahon, ang ating propeta ay pinapangaral niya yan, yung tinatawag na brotherly kindness sa ating panahon, sa Laodicean Church Age. At sa panahon din natin, mga kapatid, sinabi rin ng kapatid natin na si Apostol Pablo na ang tao ay magiging maibigin sa kanyang sarili. So, contrast, mga kapatid. At nabanggit din natin ng mga nakarang meetings na hindi alam ng mga mananampalataya sa huling panahon na yung espiritu ng Laodicea kumagapang na pala sa mga churches, sa mga end-time message. Hindi pa nila napapansin at nakikita. So, makita natin at ibinsa-binsa tayo, kakabsat, kan masiputan tayo, nga dati nga espiritu kat nasirib. Amen? And I believe nga amuyo mo daytan kakabsat, even in the beginning, talaga nga, oray siya, idi damok pa lang ito, nakita nga dito nga espiritu, agalis-alis kakabsat. So dapat makita at masapol nga masiputan tayo. Baka tayo ay mayroon ng ibang espiritong nag-ooperate sa atin. Di pa natin alam, mahirap yon. Okay, so, nung nakaraan, mga kapatid, Universal Church Sovereign. Ngayon, ang pag-aaralan naman natin ay yung tinatawag na Local Church Sovereign. Yung sovereignty ng local church natin. Okay, so una sa lahat,
nabanggit natin nung nakaraan, yung election of pastor, election of deacon, election of elder, trustees, MCs, mga kapatid, with their different gifts na pwedeng mag-operate. So, sa loob ng church ay binubuo ng pastor, deacons, trustee, MC, musician, song leader, mga kapatid, kung may mga singers, mga backup singers, or members and church members. Lahat ng yan, mga kapatid, as a whole, ay sabi nating mayroon silang mga responsibilidad. Hindi porkit church attendee ka lang, ay wala ka ng responsibility dito sa church. Mayroon, mga kapatid. Okay? Lahat tayo mayroong responsibility. Ang nagdumaan tayo lang kakabsat, mas medyo ad-ado iti responsibility ti pastor ngam iti normal when no individual member. Okay? So, numaminsan medyo mas mabigat ang burden ng pastor, mga kapatid, dahil pag si pastor may problema, hindi naman niya pwedeng sabihin sa church member. Sa kapwa niya rin, pastor, dapat. Okay? Then, deacons, duties and responsibilities. Okay? Kita natin na duties responsibilities ng deacon, sila yung peacekeeper at sila yung tagapalaganap ng batas, mga kapatid, sa loob ng church. Sila yung pulis, sabi ng mga kapatid PNP, pulis ng Panginoon. Nag-appoint, actually doon sa camp meeting, nag-appoint sila ng mga deacons na nag-iikot, tumitingin at sumisita sa mga wala sa tamang ayos. Okay, so madalas ang mga nasisita, mga young people. Okay, so dito, in a local church sa atin, meron din tayong tinatawag na deacons. So, sa mga deacons natin, ang trabaho ninyo, mga kapatid, kayo ang lookout sa loob at ganun din sa labas. Kasi, kung napabayaan natin na dahiti nagwalang-walang nabartek, kasi na dyan istorya, kakabsat, yan, may nga sinugod na ni pastor, da kayo iti umuna nga manglapad, wenno da kayo iti umuna nga mangtiliw. Sadya, wenno da kayo iti mangurnos. Yan, the same thing, kayo din ang mag-observe ng proper and orderliness sa loob ng church. No, dating kararwar, bagbagaan, nga ngagkararwar, no, sakbay nga aggregated church, kakabsat, nya, no, misbo kayon. Sakbay nga aggregated divine service. When no saan, you see, amoyo daytan, kakabsat, it's your call. Nya, ang kung mabalinan nga siyak tagprepret, siyak pay mo lang ti mga anawa dagiti ubing. So, hindi ko natrabaho yun. Minsan, mapukawak mayaw awanak ta, kas di iti mapaspasamak. Siputan tayo basit. Kakabsat. Yeah, deacons. Medyo malaki din ang responsibility ninyo, mga deacons, kasi isa rin kayo sa mga council. Maliban kay pastor, mga kapatid, dapat marunong din kayong mag-counsel. Mag-counsel, ang counseling ay ito yung paglutas at pag-ayos ng mga problema. Digitihang nga nagkikinawatan, digitihang amuyo daytan, kakabsat, di counseling. Okay? Actually, sa mga deacons, unang iso iti umuna nga pangikuan tayo daytoy problema. Most especially kung pastor ang problema sa mga deacons. Si deacons naman, you see, i-communicate niya sa ibang mga pastors na pwedeng mag-settle nito kung problema ang pastor. Pero kung local church lang naman, mga kapatid, si pastor at si deacon, dapat silang dalawang tandem. Or kung mas marami pa, si pastor magtawag ng deacon, mga kapatid, as a witness, pagharap-harapin yung mga may problema, you see, doon na ayusin yung mga problema. Okay, so sana mag-operate itong mga ito.
sa church para sa kaayusan, mga kapatid. Trustees naman, kayo yung mga in charge sa mga renovations, sa mga digiti plano tayo, kasi actually, ako mga kapatid, gusto kong bumili ng bagong gitara. Nga lang kasi, nakaurnungak idin, nag-lockdown. So nga, digiti gitara tayo, puro palinghado. Kahit kog sursurog gitara, di mo makasuro ta, di mo malaji gusto nga tuno na, tagsursuro ang arod. Kabsat. Okay. So, isa yan sa mga, matapos lang natin ito, isa ito sa magiging project natin siguro. Pag-iipunan natin at iurnos tayo, dagiti kwa tayo, kakabsat. Dagiti instrumento tayo. Tagamin niya. Isa yan, mga kapatid, isa yan sa buhay ng gawain. Yung kantahan, yung tugtugan, isa yan sa nagdadala, mga kapatid, ng espiritu doon sa loob ng church. Most especially in times of praise and worship. Kaya makita natin sana na mayurnos tayo. Dagitoy nga, pansin ko yung gitara natin, kulang ng string. Kakabsat, igatangan tayo matan, it's our call matan, nga gumatang iti string, no, da magatang. Tapno nasayat mat iti kantaan tayo. Okay, trustees, ikaw ang in charge dyan. Anything nga makita mo, mga church maintenance, mga sirang gamit na pwedeng gustong palitan, sirang bumbilya o kahit anuman, trustees ang in charge dyan. Okay? Musicians, song leaders, singers, MCs, isa rin ito sa gusto nating i-empower, mga kapatid. Dahil napansin ninyo, no, ni Brother Jordan, ni Brother Andrew, marigatan mo no kag gitara ngagkanta. Isa yan sa nag-trigger sa akin na gustong mag-aral ng mag-gitara kasi talagang awan, kakabsat. You see? So nga, dagiti young people tayo, dagiti ubing tayo, kano mabalbalin lang ko di basit nga amok iti chords, kat kung ngay suro ka dagiti ubing, kasanong nga ron ngay suro ko, awam matiti, nasing pa nga, instrumento, kakabsat. See? Sabi ng prophet yan, young peoples, they are the backbones of the church. Silang susunod sa atin. Pag awan tayong ton, pag hindi pa dumating ang Panginoon at pinauwi na tayo ng Panginoon, ang susunod yung mga young people. Ngayon, nasaan ang mga young people? Di ba? So, hindi ako yung youth leader, mga kapatid, at saka hindi ako masyado sa parang mahina ako sa leadership sa mga youth, pero gusto nating obserbahan din yung ating mga young people kasi sila yung susunod sa atin. Kakabsat, nakita ko na digiti young people medyo imbis nga umasidag, umadayo damot. Kakabsat. Kano awan tayon to, nakat sinunton nga iti mangituloy. Kakabsat. So nga, kitan tayo nga nalalaing. No, dida kayat, dagiti young people, dagiti young bulilit. Tano may sursuro ko na ti Biblia kat, train your children. Kung na jay, isurom dagiti ubing, akas ipanagdakkel da. Suro tayo da, kakabsat. Yeah? Okay. Dantun siguro iti gundaway nga, dagiti young people, dagiti young bulilit. Damat desire dakat. Kakabsat. Ada desire da ngagsuro, da desire da ngagkanta, awan lati mangida, da ulo kanya da. Ijay iti may nga pagkurkurangan. So pag-pray natin na sana ay unti-unti may urnos tayo amin dagitoy. Kakabsat. Okay. Lalo sa pagtitrain ng mga MC, sa musician, sa pagsusong lead, mga kapatid,
Masapol na mayroon tayong karelyebo hanga may mesan ni Brother Jordan, marigatan mo isuna. Kamsat, lalo no, adati gundaway ngahan nga available ni Brother Jordan. You see, kasla nag-drive ti gawain, no, awan iti, nasyaad nga kantaan. Nasyaad makidi, no, ang kapela lang, nga mas may mayat ko no, that instrument nga dati agtukar. Kasjay. Okay, so dagiti conflicts nga makikita kakabsat, dagiti instruments, dagiti mga idaulo, dagiti young people, dagiti sumaruno dagiti young people nga sumaruno kada tayo, masapol nga matrain tayo ida kakabsat. Okay, danto siguro pag-pray natin. Sayang kasi yung mga gifts, mga kapatid. Yung iba natuto, imbis nga kiniapo, nai-apply nila sa iba. See? At ang malungkot, mga kapatid, yung iba may kakayanan, ayaw namang tumugtog, mas gusto pang magturo ng worldly kaysa yung makalangit na ituturo. So, tingnan natin, mga kapatid. Wala sa ayos yun. Sabi ng prophet, you see, they are the modern Judases. Ito yung mga nakasursurong iti ministry, iti music ministry, tapos nung natuto at gumaling na, saka inilipat yung kanyang ministry sa worldly ministry. Maraming pinpoint si Brother Branham dyan. Si Pat Bone, si Elvis Presley. Sila yung mga modern Judases, sabi niya. So, concern natin, mga kapatid, na musicians, i-share natin yung ating talent sa ating mga young people. Para naman, you see, yung ating mga young people ay adamot iti kaslangay nga challenge mo't kanyada habang dumakdakkel da iti na ito yung pamati. Okay? And lastly, yung members. Bawat members, sabi natin, mayroong responsibility. Okay? Sa loob ng church, mayroon tayong 7 operational gifts. Okay, napag-aralan natin yung 7 operational gifts na common na nangyayari sa loob ng church. Nung matandaan ninyo, una, perceiver, sila yung perceiver, yung mercy, na malagip yung pa'y kakabsat. Yeah? Yung Martha Ministry, yung mga server. So lahat tayo, meron tayong gagawin. Aday, tayo ngagtugaw latatang agdengag. Kakabsat, adda iti responsibilidad tayo. As a local church attendee, mga kapatid, sabi nga ng prophet, a bona fide church member support its church, mga kapatid, in its attendance. Yung presence, mga kapatid. Kung ikaw ay isang tunay na lone na church member, susuportahan mo ang church ng iyong, kung nandito ka man, ng iyong presensya. Yun ang tinatawag na bona fide member. Paano pag nagtrabaho sa malayo, kaya umalis? Siyempre, nandyan si pastor, paalam ng maayos. Pastor, gusto kong umatin sa ganito. Pastor, gusto kong umatin sa ganon. Hindi yung happy-go-lucky na lang. Kung saan mabalitaan mo na lang, nandun na. Hindi yun tamang gawain. Wala sa order yun. Kasi, mga kapatid, ito yung iniiwasan natin. Happy-go-lucky lalo kapag young people ka, nakipagbarkada ka sa ibang mga churches, at napunta ka sa mga church na may strange doctrine, nakarinig ka ng doktrina, tapos, you see, lason kasi yan, mga kapatid, yung doktrina na yan, hanggang sa mamaya ay naapektuhan ka na ng espiritu ng doktrina na yan, magiging worse ka na. See? So, yun ang iniiwasan natin. Di tayo wandering stars. Mayroon tayong, sabi ng prophet, a church member must be a church member. Sabi na, we are not just running from pillar to post. Sabi niya, you must have your home church. See? So, as a member, mga kapatid, claiming as a member, you must
consider your elder, your pastor. Saan ka pupunta? Mga kapatid, magpaalam ka. Anong gagawin mo? Magpaalam ka sa pastor mo. Ganon ang tamang ayos. Kasi mga kapatid, merong senaryo na ganito na matagal na hindi nagkita tapos biglang nandito ka pala. Mga kapatid, see? Nangyari sa akin yan minsan. Mabainak pa eh. See? So nga, iniiwasan natin. Iniiwasan natin na malugmok ang isang mananampalataya. Gaya nga sabi natin, ang sovereignty ng church, ng end-time message church, ay ang brotherhood. Ayaw natin na mapariwara tayo. Ayaw natin na mapariwara ang isang individual na malayo sa gawain. Dahil, siyempre, kailangan natin magtrabaho, kailangan natin maghanap buhay. See? Pero tignan din natin, mga kapatid, na second demotion lang yung trabaho. Priority pa rin natin yung paglilingkod sa Panginoon. Okay. So, sa members, mga kapatid, sakop natin ang church facilities. Huwag niyong isipin na si sister wife lang ni pastor ang maglilinis sa church. Lahat tayo obligado na maglinis ng church. Mga kapatid, hindi lang porkit, pastor mo lang dadajay. No. Yun nga yung isang proposal ko sana na ang paglilinis ng church, mga kapatid, ay ganapin natin ng araw ng Sabado ng hapon. Yun ang gusto kong i-propose. Dahil, mga kapatid, isa sa mga napapansin ko, pag linggo ng umaga tayo maglinis, mga kapatid, apurahan. Apurahan na nga, mga kapatid, apurahan na nga tayo, hampay nga na siya titi, panakadalos tayo. Ken, may sapay, maladawan tayon ton nga agrugi. Itigimong. So, sabi ng prophet, the day Sunday is, ay panakaibaga ni Brother Branham kakabsat. Dating aldaw iti Domingo, masapol nga, it must be a day of worship to the Lord. Bakit tayo nagsiservice ng Sunday, mga kapatid? Because it is the resurrection day. Amen. Nung nag-resurrect ang ating Panginoon early in the morning, mga kapatid, it is a resurrection day. Kaya, mga kapatid, dapat, pag mag-worship tayo ng Sunday, we are all ready, mga kapatid, heartily and sincerely na mag-worship sa ating Panginoon. Mga kapatid, wala tayong ibang iniisip, kundi dito yung nga panaggimong kiniapo Diyos. That's a right and true worship to the Lord, mga kapatid. Okay, so, members pa rin. Mga kapatid, everything na nandito sa church na makita nyo na siguro mga responsibility natin yan, lahat. Kaya, responsibility natin ingatan din lahat. Mga spoken words, mga gamit, mga lahat ng yan, mga kapatid, ay ginagamit natin sa church. Kaya nga kinondem ko dito noon, mga kapatid, ang nagsakit tinakamyo, nga hangko kayat nga ipabulod dagito'y church chairs. Apay gamin, they are both to this church. Binili yan para dito sa gawain. Hindi yan binili para sa ibang mga okasyon o kahit ano paman, mga kapatid. Kaya, hindi mo na siguro medyo nasair kayo, tahang ko nga binulusan. Nga ipabulod na gito'y church tayo. Tagamin, mga kapatid, adda iti church sovereign tayo, mayroon tayong big-big-bigan tayo kakabsat. Dagitoy, amin dagitoy. Even these guitars and these instruments, hindi pwedeng gamitin yan sa concert. Sa church, sa school affair or kahit ano, hindi pwedeng gamitin ng mga yan. Mga kapatid, dahil itong mga ito ay pinag-pray at ito ay nag-manifest para dito sa church. Hindi para sa ibang gawain, hindi para sa ibang affair sa school o kahit saan. Itong mga ito ay para sa church. Mga kapatid, laglagay pa inyong alanang. Anong scripture natin dyan? Anong kwan natin dyan?
Maalala nyo yung handwriting on the wall na message ng prophet? Basahin nyo yon, mga kapatid. Mayroong isang hari na yung mga kupita nga ginagamit sa templo, ginamit nila sa party. Ginamit nila sa yung mga ginagamit sa templo, mga kapatid, mga kubyertos at mga kung ano-ano, na ginagamit sa banal na gawain, ginamit nila sa inuman. Ginamit nila sa mga makamundong gawain. Anong ginawa ng Diyos? Nagsulat siya sa pader, handwriting on the wall. Hindi dapat. Mga kapatid, sana maintindihan ninyo ako, hang ko nga bagi dagitoy, bagi ti church tayo. And they are dedicated to the church. So nga dagitoy, nga makikita yo, they are just for the use of the church. Okay? Sana walang ma-offend or sana walang, mga kapatid, awan iti agwa iti riknana no, mapabainan nga hang ko nga may pabulod. Okay. So, importante kasing i-observe natin itong mga ito. Ano pa? Okay. About the gifts. Yung bihira naman tayong magkaroon ng tinatawag na speaking of tongues. Hindi pa ewan ko kung meron ng history dito, mga kapatid. Ang alam kong nag-ooperate dito, yung dreams. Di Brother Andrew, ni Sister Celia, adati gift da nga kasjay. So, these gifts are given, mga kapatid, para sa edification ng church. Naalala nyo dito sa, mga kapatid, dito sa Corinthians 14, nabanggit dito ni Apostol Pablo, patungkol yung doon sa mga kaloob. At itong mga kaloob na ito, sabi niya, dapat hindi sila sabay-sabay. Sabi niya, kung sa speaking in tongues, dapat ayusin ito. Nasa ayos. Ganon din, mga kapatid, hindi magbibigay ng pangitain sa atin ng Panginoon kung walang ibig sabihin. Ako, nananaginip din ako, mga kapatid, pero bihira lang at sa aking personal na karanasan, mga kapatid, yung aking mga panaginip, symbolic, at sa akin lang mismo sa sarili ko napapansin na nagaganap at nangyayari. Pero yung gift nila, Sister Celia at ni Brother Andrew kasi, nangyayari yon, mga kapatid, sa pangkalahatan. Okay? So, ipag-pray natin. Kung mayroong mga panaginip na something unusual, na mayroong gustong ibig sabihin, kasla dyan testify ni Brother Andrew nga dadigiti soldado, nabit pa di jay. Tignan natin mabuti kung ano yung gustong iparating sa atin ng Panginoon. Kitan tayo nga nalalaing, no anya kaditi mensahe na daytoy nga pasamak. Then kung nakanyayo, no offense kunak nga daytoy ket napasamak kunak no dayta ket dati pa naglabsing da kunak no syakti na yabanda kunak agtungpal dilintag lalo tatta kakabsat. Lalo ngayon mahigpit ang ating gobyerno. So ibig sabihin, mga kapatid, kailangan nating magpasakop din naman sa nijilintag tidaga, namutay daytan, kakabsat. So, para sa akin, ang mensahe diyan, mga kapatid, yung mensahe nung panaginip na yon, agtungpal tayo. Noon niya ipako iti lintag tidaga, tungpalan tayo. As long as hindi tayo napapakialaman, kakabsat. As long as hindi napapakialaman yung pananampalataya natin. Kasi, tingnan natin yung reputasyon ng ating pananampalataya, mga kapatid, ay hindi basta-basta. Nagrigat nga iyawis dahito nga pamati. Kakabsat. So, we must observe these things. Mga kapatid, tingnan nating mabuti dahil nagre-reflect ito sa ating
pananampalataya. Tingnan natin mabuti. Okay. So, right order in the local church. Sa ating divine service, ang sequence ng ating gawain ay ganito. Bago magbukas ang gawain, si MC, kakanta, opening prayer, tawag ng magpipray, tapos Sunday school, divine worship, testimony, divine preaching. Pagkatapos mag-preach ni pastor, ibalik kay MC, taking of offerings. Then, pagkakuha ng offerings, tawag ng magpipray, then departure song. So yan yung nakasanayan nating gawain, mga kapatid. Okay, kung napansin ninyo, medyo naglaylo tayo sa Sunday school kasi ang Sunday school, mga kapatid, majority sa inyo ay nagrereklamo sa regionalado nga panaglipas iti gawain. Okay? Kaya isinet aside ko muna ang Sunday school, mga kapatid, tapno i-observe natin DJ oras nga mabusbos. Tagamin siya talaga nga long range preacher kakabsat. Aminado ako doon. Okay, mahirapan akong mag-adjust ng oras. Kaya minsan, yung preaching ko sa divine o sa Sunday school, yung preaching ko sana sa divine service, nababanggit ko na lahat sa Sunday school. Okay? Kaya medyo naglaylo muna tayo sa Sunday school, mga kapatid. Yan yung rason kung bakit hindi muna tayo nagsa-Sunday school. Then worships, testimony, preaching, return to MC, taking offerings. Okay? So, ito yung nakasanayan natin at kung matandaan nyo noon, siguro mga 2 years ago, ay nasaklaw natin ito sa pangangaral. Sabi ko noon na gusto kong gumawa ng proposal dahil hindi naman na natin pinalitan kung ano yung talagang sovereign ninyo dito sa church. Dahil sa ibang church, pag taking up offerings, nag-iikot talaga may taong nag-iikot. So dito, iginalang ko yung sovereign ninyo, mga kapatid, na tayo mismo yung pupunta na magbibigay dito. Okay, isa pa, mga kapatid, kaya napansin nyo itong ginawa kong ito, mayroong dalawang adatiduwang atukad na. Aya? Kasi ang purpose ko dyan, ito para sa offering, yung dito sa baba, para sa tithings. Or, mga kapatid, dun sa mission fund na gagamitin kung mayroon man. Okay? Kasi, ito lang correction ko lang, mga kapatid. No offense, Brother Jordan. Okay. Pag magbibigay tayo ng tithings, huwag niyong idirekta sa akin. Kung nandito lang tayo. Kung magbibigay kayo ng tithings, ilagay ninyo dito. Bakit? Kasi isasama sa panalangin. Okay? Mas maganda may panalangin ng tithings, mga kapatid, bago gamitin. Okay? Sana nagkaabutan tayo. Naglagay ako dito dati, mga kapatid, para sa paglalagyan ng tithes. Pero ikatagdayjayan, kakabsat, at mayroong nakapagbanggit sa akin na pag tithings, dapat dito sa altar mismo ilalagay kasama ng offering. Kasi yan ay ibibigay mo sa Panginoon. Okay? So, sana nagkalinawan tayo doon, mga kapatid. Okay. In any way, kung paanong paraan mo gagawin, balkuto mitikwa, isura mo, ginagam mo, anyaman, kakabsat, it is on your own way kung paano mo ibibigay yan sa Panginoon. Isa lang ang alam ko, siyempre, kung ibibigay mo sa Panginoon, mga kapatid, special yan. So nga, ikargamiti anyaman, ikargamiti sobre, aday titiga gatang nga sobre, ng jakpen nakaala, nakabsat, ikabil mo ti sobre, ikabil mo ti anyaman, nga nasihat mo't ang makita. Kas jay mo't dagay panangitad tayo ti offering. Ang basta ingkao mo, niluko mo, in 3 points mo, nalpas. Ang kas jay. Okay? Ang offering ay special yan para sa Panginoon. Sabi ng prophet,
A service without offering is not a service. So, partaker tayo, mga kapatid. Hindi natin nire-require, pero mga kapatid, kung ikaw ay sinagid na po Diyos tapos, agitid ka, offering mo kinapo, mangitid ka Diba? Diba, nabanggit nyo dito? Sabi nga nung nakasharing kong Miracle Crusade, mga kapatid sabi niya, kung magbigay ka ng barya, baryang blessing din ang dadating sa'yo. That's right. Di kapitbahay ni Brother Jong, ni Pastor Jong, mga kapatid. Mga Miracle Crusade yung mga yon. Nung doon ako tumira kila Pastor Jong, nakasharing ko yung tatay. Sabi niya, kung magbigay ka ng kapiranggot din ibibigay sa'yo ng Diyos. Kaya, mga kapatid, ang itinuturo nila sa Miracle Crusade, true on giving, mga kapatid, kasi napatunayan nila, kaya nga testimony ang marami sa kanila Amuyo ka Meron akong minsan na malayan, mga kapatid, dito sa bayan, meron silang service. Umaga hanggang hapon. Yung buong umaga, puro testimony. Divine healing, provision, mga kapatid. Bakit? Gamin, nakita da iti iman ni Apo Diyos. Sabi ni Brother Branham, we must claim the land. We must fight for the land, the promised land. Sabi ni Brother Branham, today, the Canaan, the spiritual Canaan is the Holy Spirit Himself. Amen. Kung iba nakikinabang doon sa biyaya, mga kapatid, paano ka pa? Anak ka ng Diyos. Kliniklaim natin na tayo yung tama. Kiniklaim natin na tayo yung mga anak ng Diyos. Yung ang denomination Alam nyo ba na yung mga Hittites, yung mga Jebusites, yung mga Canaanites, mga squatter lang yan doon. Hindi talagang sa kanila yon. Kaya nga sabi ng Panginoon every inch of the ground, you must fight for it because I gave it to your fathers. See? So, mga kapatid, in time of this giving of offering, mga kapatid, dapat yan special sa Panginoon. Presentable naman, kabsat. Kaya nga nagalit ako dito noon Kasi ayaw kong palampasin na may nag-offering dito yung coins ng Word of Fun. Sabi ko, hindi ito amusement park. Hindi ito amusement place. Ito ay lugar ng Panginoon. Irespeto naman natin, Mga kapatid, tandaan nyo lagi, pag nagbibigay kayo, hindi para sa tao yan. Para sa Diyos yan. Kaya kung magbigay kayo, taos puso, mga kapatid, ibigay nyo yung gusto nyong ibigay, kung ano nanyati sinair na po Diyos kada kayo, iso ito Diyo, kinapo. Ako na niya po Diyos, didak padasan. Ano ba sa'yo, kakabsat? Huwag niyo kung susubukan. Amen. At the way to be blessed, sabi ng isang pastor, the way to be blessed is the way you give blessing. Amen. May kinanta ni brother nga kwa, count your blessings one by one. Those blessings will come when you give bless to another person. Mga kapatid, kaya, you see, ang susi ng pagpapala, mga kapatid, ay nasa pagbibigay. Okay? Alalahanin ninyo, pag nagbigay kayo, hindi yung tao ang binigyan ninyo, kundi ang Diyos na makapangyarihan. Naalala nyo yung sinabi ng Panginoon doon sa Matthew 25, mga kapatid? Sabi niya, nung ako ay nagutom, pinakain nyo ako. Nung ako ay walang madamit, binigyan nyo ako ng damit. Nung ako'y nakulong, dinalaw nyo ako. Sabi nyo, nung ako'y nauhaw, binigyan nyo ako ng malamig na tubig. Sabi nung righteousness, mga righteous people, sabi niya, Lord, kailangan ka namin binigyan ng tubig nung ikaw ay nauhaw. Kailangan ka namin dinalaw nung ikaw ay nasa kulungan. Kailangan ka namin niramtan. Panginoon, sabi niya, anuman ang ginawa nyo sa isa sa mga maliit na ito ay ginagawa ninyo sa akin.
Ano yun, mga kapatid? Universal sovereign. Ano yun, mga kapatid? Observing the brotherhood. Kung anong ginawa mo sa kapwa mo, ay isang ginagawa mo sa Panginoon. Malala niyo si Apostol Pablo, si Saul, di ba? Ipe-persecute niya yung mga Kristiyano doon sa Antioch or doon sa Damasco, mga kapatid. Sabi niya, nung nag-strike yung liwanag, sabi niya, Panginoon, sino ka baga? Sabi niya, ako si Jesus na yung pinag-uusig. Si Pablo, mga kapatid, ay isang matalinong tao. Sabi dito, siya ay susunod kay Gamaliel na punong iskriba. See? So, 3 days na nabulag siya, 3 days na napagtanto niya na yung tao, yung bagay na yon na gumawa nun sa kanya, ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Kaya sabi niya, kung anong ginagawa niyo sa akin, ay siya ring ginagawa niyo sa inyong mga kapatid. So, hindi nawawala yung sovereign doon. Mga kapatid, yung pagmamalasakitan, yung mga kapatid, kasi pangisakit iti padam nga namati, iti kabsat mo kabsat, you see, di tayo magkakaano-ano, pero tayo ay magkakapatid sa Panginoon. Mas matindi pa nga yung treatment natin sa sarili nating mga kadugo eh. Diba? Dahil nakita natin ng pagkilos ng Diyos, mga kapatid. Okay. So ituloy natin. Yung tungkol sa taking of offering, mga kapatid, okay lang yun, wag na nating baguhin. Yung tayo mismo ang lalapit at magbibigay ng ating offering sa Panginoon. And then, sana, mga kapatid, ay may pamaysa kuma na DJ ngay taking of offering kan DJ departure song ada kuma iti talaga nga initial nga kanta tayo nga para iti departure song. Kasi ba iti taking of offering. Iti may sapay, kakabsat, may isang ornoson tayo pa'y, wag nating baguhin. No offense ito mga kapatid kasi nagkukos ito ng confusion. Okay? Wag nating babaguhin kung ano yung talagang tono nung kanta na kakantahin natin. Mga kapatid. Bakit? Kasi, adagpadaya, dagpalaod, dagpaabagata, dagpamyanan, di nga masursurutanan, nga kabsat. Minsan, pati MC, mariktikaw mo ten. Because, nababago natin yung kung ano yung original na okay lang namang mag-revise tayo, mga kapatid, kung special song. Okay lang. Pero kung gagamitin natin sa kantahan natin para sa worship, para sa kuwan natin, mga kapatid, iano natin yung original talaga para hindi tayo nalilito. Iti may sapay, kakabsat, may isa pa sa aking puna, pag nagbigay ng kanta yung MC, orayan yung ibagana di jay song number. Bueno saan, kakabsat, iyara sa tayo laeng ta medyo hamba nga mabainan GMC. Kakabsat. Okay? Nalawag ka di, kakabsat? Nay, ulitek. Nalawag ka di, kakabsat? Okay. Inilalagay natin sa ayos. Local church sovereign ang pinag-uusapan natin, mga kapatid. Local church sovereign. Kaya, kitaan tayo nga nalalaing. Sabi ko nga, ang puso at ang buhay ng gawain or yung kasala may dito di na minsan, kakabsat, iti Webes. Dajikat may isang music ministry mutlaeng, iti Presbyterian. So nga ako na, no, dati ministro nga umay, pastor, kanaya na nga sumursurot ta,
isugamin tibiyag iti lalo no Bible study wenno adagi papanan nga masapol nga talaga iti kanta. Yun kasi yung buhay ng gawain, mga kapatid. So ito yung i-empower natin, i-exercise natin at ayusin natin, mga kapatid, yung way of singing natin sa Panginoon. And Lord willing, kung pagkalob ng Panginoon, more prayers pa na may ayos natin itong mga music instrument natin, mga kapatid. Sa tulong at awa ng Panginoon, may ayos natin yan. Okay, so ipag-pray lang natin, mga kapatid, na lagi nating isipin, na lagi tayong lumakad sa tamang ayos at sa tamang sovereign ng church, sa ating local church sovereign. Kasi ito yung ating, mga kapatid, ito yung isudaytoy iti foundation tayo. Diba? Ito yung pinaka-foundation natin sa church. So sa atin, no niya iti nakasanayan natin, lalo pag may mga visiting ministers, mga kapatid, siyempre iba yung sovereign nila sa church nila, iba rin yung sovereign natin dito sa church. Kaya madalas yung mga pastor nagtatanong din. Ganon, just to respect the sovereign of the church. Kasi yan yung foundation. Mga kapatid, hindi naman pwedeng i-apply ng pastor yung sovereign nila sa sovereign natin dito. Kaya nga sabi ko nung nakaraan, iba ang sovereign nila sa Aringay, iba rin ang sovereign natin dito, mga kapatid. So, we must stick to our own sovereign, kilalanin natin at i-practice nating mabuti, tingnan nating mabuti kung ano yung right na order ng ating sovereign, mga kapatid. In a basic way, mga kapatid, makita natin, tapno, agpipinalagip tayo kindi, yan, no, daman ti makalipat, nagpipinalagip tayo. Sa DJ ko no, si kakat, naidalan niya po Diyos nga, umay ti kapilya nga masapa, umay ka. Amen. Kat no naidalan ka niya po Diyos, imay ka nga nasapa, kat naidalan na kang agkararag ka. Gawin nating solemn place itong church natin. Dahil we believe na kung ang Panginoon ay kumakatagpo, mga kapatid, sa sincere at loyal na puso, amen, ay para saan ba't kung mananalangin tayo, hindi tayo pakikinggan ng ating Panginoon. So let's make this church a sovereign church, a solemn church. Mga kapatid, inaayos natin, isimsimpa tayo, tapno, awan iti makavader kada tayo, kas kumanog karkararag tayo, da pumanagnat ta. Bueno, karkararag tayo, da giti agaayam dita. Inaayos natin, mga kapatid. One of these days, maikan na yun, tuti kurtida da kita. Tapno no, ag-service tayo, may pamisa iti. May pamisa iti attention tayo, adato'y amin preaching. That's the purpose. Kaya nga, mga kapatid, you see, iniiwasan natin ang maglabas-pasok o kaya mga interruption kasi ang purpose natin, makuha natin yung preaching at yung laman ng preaching sa araw na ito. Dahil yun naman talagang dahilan natin kaya tayo nandito, di ba? Mga kapatid. So, yun ang ating main at yung main purpose and target natin ay maiayos natin, mga kapatid, yung ating local sovereign sa ating church service. Okay, so iso lang DJ, ti conflicts, na ibagak tatayan, ti conflicts tayo, kat DJ kantaan no maminsan, then kurang tayo iti musicians, then yung pagkakaisa ng mga young people. Okay, so far naman sa mga elders at mga matatanda, wala naman akong masyadong nakikitang corrections, mga kapatid. Yun lang yung gusto kong proposal ko, sana magkaroon tayo ng musical teaching sa mga young people. Kung willing kayo, mga kapatid, ay pag-pray natin, siguro makapag-provide tayo kahit yung murang gitara lang para at least meron tayong reference at merong hahawakan din yung magpa-practice, mag-gitara. Okay? And then, ito yung proposal ko nga, yung practicing of songs. Ito DJ panagi practice tayo ti kanta. Minsan, madmadlaw ko, Brother Giordano ka, gimiimis may sana, tano ka minsan, malipatan na di lyrics. Diba? So, i-work on natin, mga kapatid. I-kuhan natin dahil
dito naman tayo na pagpapala. Mga kapatid, kung ano yung gift na ibinigay sa'yo at ginagawa mo yun ng tama sa paglilingkod sa Panginoon, sigurado pagpapalain ka ng Panginoon. So yan lang mga kapatid, ditanak lang anay dalan ni Apo Diyos, may papaniti local church sovereign tayo. Kat no dakaditi suggestions yo wenno nyaman kat open tayo lata nga denggan kakabsat. Kat no daman iti bilang mapagsayatan kat nag agree tayo amin kas kunak garod, hindi lang boses ni pastor ang masusunod. Amen? Ang boses ng church sa pangkalahatan, ang boses ng laity, yan ang nasusunod mga kapatid. Yan ang sovereign. Okay? Kaya pinagkakasunduan natin at pag tayo nagkasundo, tinutuldukan natin, ibig sabihin, yan na yung ating sovereign. Mga kapatid. So, dahil talaan kakapsat, itinangidalanan ni Apo Diyos kada tayo. We must see, mga kapatid, our duties and responsibilities. Kitaan tayo, kana ipakat tayo, dagiti gifts and callings nga impahin ni Apo Diyos kada tayo. Gaya ng sinabi ng ating kapatid na si Apostol Pablo, siguro dito na rin tayo magtatapos. Okay, sa Ephesians chapter 4. Okay. Ephesians chapter 4. Umpisahan natin sa verse 11. Sabi niya, and He gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. Then ang ministry ng mga ito, mga kapatid, ay for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, which is as a whole na mga believers o yung mga church ng ating Panginoon, till we all come in the unity of faith and of the knowledge of the Son of God unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ, that we henceforth be no more children tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. But speaking the truth in love, amen, ito yung sinasabi natin, but speaking the truth in love may grow up into Him in all things, which is the head, even Christ. Then, sabi niya, for whom the whole body fitly together, or the whole body fitly joined together and compacted by the which every joint supply it. Ibig sabihin, every member, mga kapatid, ay may gagawin sa kapwa member na nakakapaglago sa kapwa mananampalataya. Supply it, sabi niya, according to the effectual working in the measure of every part, make it increase. Paglago, mga kapatid, or pagtaas. Sabi niya, of the body unto the edifying of itself in love. This I say, therefore, and testify in the Lord, that ye henceforth walk not as the other Gentiles walk, in vanity of their mind, having the understanding. Sabi niya, having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that it is in them, because of blindness of their heart. Ibig sabihin, itong mga ito, mga kapatid, kung wala ka doon sa tamang order and ayos na gusto ng Diyos para sa atin, sabi niya, ay magiging magdidilim ang iyong lakad, at sabi niya, magiging ignorante ka sa salita ng Panginoon. Amen? Ignorance that is in them because of their blindness in their heart. So, mga kapatid, obligasyon natin na pangaralan ng kapwa natin mananampalataya. Amen? So, sa atin, mga magulang, mga nanay, nabanggit ko rin sa inyo dati na kayo ang fifth gospel na sinabi ng prophet.
So, kayo ang magte-train sa inyong mga anak, mga bata, mga kapatid. Dahil, you see, yan ang inyong ministry. So, sa atin, mga kapatid, supply it every part of it, every part of the body, mga kapatid, ay mayroon tayong gampanin sa bawat isa. We have different ministries na kailangan nating ganapin at sana ay maging tawag doon ay maging responsible tayo na bilang mananampalataya habang tayo ay naghihintay sa ating Panginoon. Yun lang mga kapatid, ang siyang dinaan sa akin ng ating Panginoon. At bago tayo manalangin, hallelujah, dedayaw ni Apo Diyos. Sing the song, I Love Him, song number 4. Dawatag ti panagtakder tayo, amen, kakapsat. Amen, hallelujah. Gone from my heart, the world and all its charm. Now through the blood, I'm safe from all alarms. Down at the cross, my heart is bending low. The precious blood of Jesus cleanses white as snow. Hallelujah. I love Him. Yes, Lord. I love Him because He first loved me and purchased my salvation on Calvary's tree. Last stanza. Once I was bound, but now I am set free. Once I was blind, but now the light I see. Once I was dead, but now in Christ I live, to tell the world around the peace that He doth give. I love Him. Oh, I love Him. Yes, Lord. Hallelujah. I love Him because He first loved me and purchased my salvation on Calvary's tree. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, nagyamang kami hapo. Iti danga kaimpay kada kami hapo Diyos. Lord nga pananglagip no panangtumnar man hapo Diyos ket danga bigbigan mi hapo. Lord nga dati nagkurangan mi wenno nagkapuyan mi ket tulungan na kami nga rod hapo Diyos, Lord nga may urnos. Hallelujah. Idalan na kami nga kanayo na po Diyos, Lord. Hallelujah.
Amo mi, Lord, na you are not the author of confusion, Lord. Hallelujah. But the God of peace. Kat Lord, tulungan na kami, Apo, iti pa nagtuloy mi. Kat si kang kanayon, iti agtalinaid kada kami, iti pa nagobrami, Apo Diyos. Tulungan na kami, Apo. Nga may lipas, wenno may kan iti adang pigsami, Apo Diyos, iti pa nagtrabaho mi. Kat adang Lord, mausar mi. Kat magunggunaan kami, Apo Diyos, iti paginaldawal daw nga pagbirukan. Simot Lord, dagiti tunggal may sa kada kami, Apo Diyos, dagiti naduma-duma nga pagbirukan mi, dagiti taraken mi, Apo Diyos. Lord, dagiti mulmula mi, Apo. Hallelujah. Kat ikamang mi amin king ka, Apo Diyos, Lord, dagitoy tamo mi nga sikay iti makamu iti amin. So nga Lord, italek mi amin king ka dagitoy. Hallelujah. Simot Lord, iti church order, Apo, iti tumunggal may sakada kami kat tulungan na kami nga tungpal, Apo Diyos, iti church sovereign kat nga ma-empower mi, Apo Diyos, ma-strengthen mi, Apo Diyos, iti weaknesses kat nagiti nagkapkapuyan mi, Apo. Tulungan na kami, Lord, nga imaton nagiti uping, Apo Diyos, nagiti young people kat nga si kakaditi mangipay mat kadakwa iti inspiration, Lord. No nga Lord kat so iti makasursuro kat nga no, ang kapay nga sumangpet, Apo, kat sudan to, Apo Diyos, ti sumukat kada kami. Katulungan na kami nga rod, Apo Diyos, Lord, provide us spiritual blessings. Dagiti, Lord, dagiti aginaldaw Apo, nga raramidan mi. Kat sika nga kanayon kaditi makiad na kada kami. Minsan pa, Lord, may paay amin nga panagyaman, panagdayaw, ken gloria itinagan ni Kristo Jesus nga Apo mi. Amen. Hallelujah. Oh, I love this family of part of this is family. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpak